successful naman yata ang nangyaring Balik first eskwela day, nila. no? Oo. Balik eskwela. Pero, dahil nga balik eskwela, inabutan sa eskwelahan, sa paaralan, yung mga estudyante natin mula doon sa Mindanao eh. Ayun na Doon sa nga. Lindol, nakita mo yung mga video Oo. partner mula doon sa auditorium, Yeah. doon sa yung building sa likod nila na nag-collapse, ano? Correct. At, Pero ah, mabuti rin, ay sorry partner, go ahead. No. Mabuti rin na ganun kaaga nangyari. Kasi, totoo. flag raising ceremony. Ibig sabihin ko, Wala pa nasa sa labas sila. classrooms, ano? Oo, nasa labas. Kaya yun, nakapag-duck cover and hold sila. Kaya para bigyan pa po tayo ng update tinggil dyan, makakausap po natin ang mayor ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, si Mayor Jason John Joyce. Mayor, magandang umaga po. Good morning! Doris at Robert. Magandang umaga po sa inyo po. Opo. Mayor, kami po yung makikibalita. Isang araw matapos po yung malakas na paglindol. Kumusta po kayo dyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental? Medyo hindi po maganda ang lagay po. As of today, we have 12 missing at marami pong damage na mga school buildings and landslide po. Opo. Kung may mga ganyan, ang mga major roads naman po ba, Mayor, ay nadaraanan para po halimbawa kung kailangan ng clearing operations and all, mapasok yung mga community po? Actually po, ngayon po, more than half of our town is unreachable po kasi isa lang po yung main highway po natin tapos puno po ng landslide. So, mga more than half of my town is unreachable. May mga plano po yung ating mga government agencies to airlift po yung mga relief goods para doon sa mga far-flung mountains po namin, far-flung barangay. Opo. Pero So, ganun pala katindi, partner, Oo nga, kailangan partner. i-airlift, no? Dahil nga nag-landslide yung mga Oo. kalsada, isa lang pala yung major roads yan, Naku. papunta tsaka palabas. Kaya nahihirapan. Last lang sa part ko, Mayor, may communication naman po kayo doon sa mga leader sa community po, doon sa mga barangay doon, at kumusta po yung sitwasyon daw po nila? Yes po, meron naman po tayong group chat kasama ang ating mga barangay coordinators. However, most of the areas po ngayon ay wala pong signal at wala pong kuryente. So umaasa lang din po tayo minsan sa mga Facebook posts ng mga kababayan po natin. But meron din po tayong mga channels with them at may reporting po sila sa ating MDRRM po. May grupo po sila sa disaster group po natin. Opo. Mga ilang residente po ang apektado dyan sa inyong lugar? Actually po, buong lugar po talaga namin ang tinamaan, Ma'am Dory. So, we have 70,000 inhabitants po. We could easily say 80% of our inhabitants are affected po. Kasi buong munisipyo po talaga ang tinamaan po ng malakas na lindol dahil malapit lang po talaga kami sa epicenter po. Ayun, oo. Yung mga evacuation centers po ninyo, gumagana naman at ando doon na po ba ang lahat ng dapat makapunta doon sa evacuation centers? Yes po, yun pa rin po isang challenge namin, Ma'am Doris, kasi yung mga designated evacuation centers po namin ay apektado din po ng lindol. So hindi po namin pinapayagang mag-stay po sa evacuation centers yung aming mga kababayan. We encourage them to stay outdoors lang po muna. Kaya nga po nanawagan po tayo ng tulong para sa mga tent at trapal. Although the DSWD po at OCD po natin ay nangako po na magbibigay. Actually today po ay magpapadala na po sila ng mga tents at trapal po. Pero nananawagan pa rin po tayo ng mga karagdagang tulong po para sa tent or trapal para may matulugan po yung mga kababayan ko po. Opo. Bukod po doon sa tent at trapal, ano po yung pinaka kailangan ngayon na dapat siguro ay agad-agad May provide. na ma-provide sa kanila? Yes po, pinaka-importante po talaga is tubig at ready to eat po ng mga pagkain po dahil nahirapan din po sila mag-prepare ng pagkain. So those are what we need po, shelter, food, and water po. Ayun. Lalo na oo. yung tubig, totoo yung Tubig, partner. oo, sa Kailangan totoo may lang. supply ng pagkain at tubig Oo. doon sa mga community. Correct. Mga flashlights din po, mga Ay, solar opo. lamps or flashlights po kasi wala din kuryente sa malalayong lugar po. Opo. Sa ngayon po ba, Mayor, ay meron pa rin kayong nasasaksihan, nakikita, na mga pagguho ng lupa, landslide? Mga minor na lang po na mga aftershocks po. Wala na pong mga major aftershocks po. Okay. Pero sapat naman po ang binibigay ninyo na abiso sa inyong mga residente kung ano ang dapat gawin. Sabi nyo nga po, nag-aftershocks pa rin. Yes po,
yung aking means of communicating with our constituents is through my Facebook account po. So lahat po ng mga announcements, ako po mismo ang nag-a-announce aside Ayun. from our LGU page po. So yung mga reminders natin sa kanila po, kagaya ng bawal bumalik muna sa mga bahay at evacuation centers. Pangalawa po, kung may mga sugatan po, hindi po talaga kaya idaan sa kalsada, ay bangka na lang po ang gamitin dahil kami ay coastal community naman. May mga bangkang maliliit sa mga fisher folks. Pwedeng yun na po ang gamitin papuntang hospital. Meron na pong mga tao po na nadala sa hospital na idinaan po through sa dagat po, sa bangka. Okay. Yung mga ospital ninyo, paano ho tumatakbo Nag-operate. ngayon? Mm-mm. Gumagana naman po yung ating nag-iisang district hospital po sa poblasyon. Wala naman pong mga major damages reported at patuloy po ang kanilang operation po. Opo, ano po ang timeline or target po ninyo na oras o petsa, Mayor, para mapasok po at mapuntahan natin yung iba pa pong mga community na hindi po mapasok ngayon because of sunod-sunod na landslides dyan sa inyo? Ito, ngayon po ay ang meeting natin. Nandito po yung ating DSWD, OCD, Philippine Army at Philippine National Police. Nangako po sila na kung hindi po ngayong araw ay bukas po ay makakahatid po kami ng mga relief goods at possible po na search and rescue team po. At nakausap na din po natin ang ating governor, vice governor, congressman at DPWH for road clearing po. So hopefully today ay masimulan po ang ating clearing po para hopefully mabuksan na po yung mga kalsada at makakilos Opo, na po importante ng maayos. po yan, Mayor. Pero Opo. Mayor, pakinggan nyo po Yes ito. po. Huwag nyo pong ibababa. Kausap natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian para mabigyan din po tayo ng update. Lalo niya dyan sa hinihingi po ninyo sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Secretary Rex, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Sec. Hi Doris, hi Robert. Napakinggan ko. Yes, actually pagdating Nawala, naputol si Secretary. Tatawagan natin ulit. Mayor, Oo. pero ang Ayun, initial na binabanggit po ni Secretary ay narinig at napakinggan niya yung Correct. panawagan po ninyo, ha? Babalikan po natin, ay i-hold lang po natin saglit yung line ni Secretary Rex. Pero sa panig po ninyo, Mayor, bukod po dyan sa meeting na isinasagawa po ninyo ngayon, may assurance na ba from the national government din? Para, ito, balikan na natin ha si Sir Jason. Yes po, yes po. Opo, sa inyo pong panig, panghuli na lang, baka may nais po kayong banggitin, paalala sa mga kababayan po natin dyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Go ahead po, Mayor. Okay, paalala lang sa mga Diyasenyos o mga nakatira sa Diyas na patuloy tayong mag-iingat. Huwag mo nang bumalik sa mga bahay pag hindi pa sigurado. At pangalawa ay narinig natin lahat, no, buong gobyerno ay handang tumulong sa atin, ang national at ang provincial natin. At malaking kabawasan yun sa ating mga alalahanin na handang tumulong ang buong gobyerno at lahat ng departamento kasali ang probinsya. So maraming salamat po. Mayor, maraming salamat, mag-iingat at kapag po may mga kailangan po at may itutulong ang amin pong istasyon ng DZMM, bukas po kami at tawag lang po kayo. Thank you, Mayor. Thank you po. Thank you very much po. Si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ganyan talaga, partner. Tuloy-tuloy yung operation. Oo. Mas maganda na mas maaga maklear yung mga daan para Correct. mapasok yung mga community. At expect talaga natin yung takot, di ba? Tama. Yung At- trauma sa mga residente. Tama, at saka yung mga residente na yun na nga na-traumatize, hindi nila alam kung saan